Yun! What's up mga boss? Day 2 tayo ng hunting a job dito sa US. So meron naman tayong naka-schedule na appointment today. We're going to Stanford, mga 20 minutes from Norwalk. Sa bahay yung Stanford. So gandang hospital yung Stanford Hospital. So itatry natin doon kung sasortehin tayo, syempre. Yan talaga. I-try every hospital kung saan pwede mag-apply, di ba? Subuti lang magagang gumising yung bulinggit natin na kasi ang schedule ko is 9:40, 9:30. Di ba? Usually kasi hinahatid ko si Gavin mga 9 o'clock na, 9:10. So malilate ako. Di ba? First, di ba? Baka first impression nila sa akin is latecomers, di ba? So mas maganda na yung mag-aaga tayo. Malate pa nga dapat 30 minutes before the interview nandun ka na like kahapon, di ba? Mag-aaga tayong pumunta para magandang impression sa atin ng employer natin. Dito na tayo sa Stanford. Mga 10 to 15 minutes lang yata tinakbo ko. Ganda dito sa Stanford kasi madaming commercial building like that. Diba? Okay, welcome to Stanford Hospital. Ito kailang hospital. Pero saan tayo magpa-park? Ito ang main entrance. Kasi instruction sa akin sa main entrance and then lang ako ng valley parking. Dito na tayo mga boss. Ganda yung may valley parking siya na bahala maghanap ng parking lot. And then dito na yata, dito daw na building. Sana late, hindi tayo late. So dito tayo sa Tandet building, room 101 yata. Dito kayang human resources. Hintay lang muna tayo dito. Mukhang wala pa mga tao dito eh. Dito yung human resources eh. This one, pero wala pang tao. Wait lang tayo. A few moments later. Yun mga boss, we're done. Medyo busy sila doon kaya medyo natagalan ka ako ng interview kasi nga busy sila sa floor. Yung Stanford, okay siya, maganda yung floor, yung hospital na yun kasi malaki. And then they have I think 3 pods, like 3 stations. So each stations meron silang 12 rooms. So almost 36 ang kanilang capacity doon. And then matagal nga ako na interview kasi nga naghintay pa ako doon sa station nila. Kasi nga timing ring na busy. Nag-round sila and then busy. After ko during interview ngayon, nagkaroon yata sila ng code kaya na-interrupt na naman yung aming interview. Yun, pero okay lang, at least mabait yung mga tao doon. Yun, wait lang natin kung sino ang mag-response sa kanila. Kung kasi 'di ba Norwalk and Stanford, dalawa. So depende kung sinong tatawag. Both of hospital nice siya, okay siya. Pero depende na sa offer at the same time sa mag-fit sa amin ni Mrs. Yun lang, ang okay ang Stanford kasi big hospital siya, pero ang downside nun malayo sa amin. 15 minutes, 10 to 15 minutes. Yun din sa Norwalk, which is walking distance lang. Yun ang gina-consider namin ni Mrs. Pero depende, no tayo assuming, di ba kaya ako tinawagan? Kung sino kung ang Stanford lang nagtawag, di sa Stanford, kung Norwalk, di sa Norwalk, pag both, depende pa kung sa offer.
be practical tayo. Offer lang. Yang layo is okay lang yan eh. Pwede naman tayong maagang umalis, di ba? Sa bahay. So, depende. Marami pang mangyari. Pero, totoo lang mga boss. Grabe. Nalabas lahat ng mga vocabulary natin sa na natago natin sa ating baul. Pero good thing dito mga boss. Ang mga tao dito sa US, hindi tulad dyan sa Pilipinas, masyadong perfectionist sa mga tao dyan. Kaya nagkakaroon tayo ng dilema sa Pilipinas na magsalita ng English dahil sa kapwa nating Pilipino, kala mo sino magagaling mag-English. Siyempre, may maririnig lang siya mag-English kasi, hindi, may maririnig siya, i-correct ang grammar mo. Which is dito sa US, as long as maka-speak ka ng English na maintindihan ka nila, which is okay, hindi nila ginaisip kung wrong grammar ka ba o hindi. Yun ang kinaganda dito sa US. As long as na magkaintindihan kayo, goods na yun. Ang Pilipino naman ang kala mo kung sinong perfectionist eh. Kaya kita nyo, hindi tayo nasasanay na magsalita sa English kasi natatakot tayo na pagtawanan or pag ano. Yun. Pero syempre, iba rin talaga pag fluent ka sa English kasi yung mga tanong sa inyo, ma-express mo ng thoroughly yung ideas mo, which is yun ang ano, na-explain mo naman din, kaso lang yun lang, hindi mo siya ma-full potential mo na may explain sa kanya. Ano ba yung mga common na tinanong sa akin? Number 1, syempre, introduce yourself. Yan, kaya practice kayo kung paano i-introduce yung sarili nyo. And then mag-prepare kayo ng mga questions kasi usually nagtatanong yung manager kung may any question ka. Mas maganda kasi yung at least meron kang mga tapo na question sa kanila, di ba? Ay, bawal. Sunod, ano pa tinanong sa akin dun? Tinanong pa sa akin kung paano kung may na-witness daw ako ng unethical na ginawa ng nurse. How can I handle it? Sunod, paano mo daw ma-maintain ang relationship in kaso sa mga kasama mo, sa mga colleague. Kung ano daw ang pag-describe sa akin ng mga colleague ko way back sa Philippines, ano daw ako sa mga sa mga colleague ko. Yun, mga ganun. And then what else? Ano pa mga tinanong sa akin? Tinanong pa sa akin, ano pa ba yun? Ayun. Siba yun siya. Tinanong sa akin that time kung may na-experience na ako sa past job ko na may nakita kong unethical or wrong na ginawa ng co-worker ko or colleague ko. And then anong ginawa ko? Yan. Ano pa ba? Mostly naman mga question. Ang maganda sa sa Norwalk kasi hindi siya mabait yung nag-interview sa akin kasi wala masyado siyang tinanong. Hindi siya yung interviewer na intimidating. Kaya depende mga boss, sana matanggap tayo. Pag wala, hanap naman tayo ibang hospital. Pero kung walang hospital talaga, kasi I think di rin ganun basta-basta na makahanap ng work dito. Ay hindi, baka sa special area mas gugustuhin nila na mas edge talaga kung meron kang hospital experience dito sa US. Pero may iba rin talaga na in-need sila, like yung mga sa floor. I think sa mga floor like med-surg na in-need talaga sila nurses, yun pwede. Pero kung sa mga iba like yung mga special area, kung may kasabayan ka na may experience sa US experience, medyo tagilid ka or something ganyan. And then you need talaga na basahin nyo yung organization kung saan kayo nag-apply. Yan siya kasi tinanong pa sa akin ng Stanford kung bakit Stanford ang pinili ko pinili kong ma-applyan. Ayun. Kaya yun mga boss, antayin nyo na lang boss or lang
tingnan natin boss kung saan tayo mapadpad na hospital. Kaya yung mga boss, hanggang dito na lang boss, please subscribe lang and follow para ma-follow nyo kung saan tayo mapadpad na trabaho dito sa US. And then at least may idea kayo kung anong process ba ang first employee dito. Syempre iba kasi yung mga yung pag may agency ka kaysa yung direct ka na nag-apply dito. Kaya mga boss, bye-bye!